الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi sina ilman jama'in, amin. So alhamdulillah, noong nakaraan ay pinaksa natin ang patungkol sa tunay na pangalan ni Abu Bakar Tatarskali. Pagkatapos ng Prophet Muhammad SAW, ang kanyang pangalan ay Abdullah. So Abdullah, at napakita natin ang mga ilang kunya ni Abu Bakar radhiyallahu at pinakilala natin ang kanyang mga pamilya, ama, asawa, mga ina at kanyang mga asawa at kanyang mga naging anak at ilang kasaysayan bago naging presito si Abu Bakar radhiyallahu. So sa araw na ito, dadako tayo sa pagpasok sa Islam ni Abu Bakar radhiyallahu. Sa pasimula ng pananampalatayang Islam, ito si Abu Bakar, bago siya himakap sa pananampalatayang Islam, siya ay ang tao na naghahanap ng katotohanan. Alam natin ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na ang bawat tao ay nilikha sa kanyang fitra, meaning sa kanyang sound nature na siya nilikha na Muslim. Lahat ng nilikha ay Muslim, ngunit ang kanilang mga magulang ay ginawa silang Hudyo, Kristiyano o Mangyan o iba pang mga reliyon sa nakikita natin sa panahon ngayon. Datapwat itong si Abu Bakar radhiyallahu na natili ang kanyang sound nature. Hindi siya nagawa ng kanyang ama na siya ay sumamba sa mga ribulto o iba pa man. Patuloy siya na humanap ng kanyang tunay na reliyon. Up to 38 years siyang umahanap ng tunay na reliyon mula sa kanyang pagkabata, pagkakaroon ng tamang isip, hanggang siya alam natin, kilala natin sa paglalakbay itong si Abu Bakar radhiyallahu kung saan siya nakarating at nagugustuhan niya bago siya nag-embrace sa Islam ang kakristyanuhan. Ang gusto niyang reliyon noon ay ang nakikita niya na kakristyanuhan na nagtuturo lamang sa pag-isamba sa nag-iisang tunay na tagapaglikha. Yan ang mga Kristyan noon eh. Yaong nagtuturo ng pagsamba sa iisang tunay na Diyos noon. Datapwat, nagkakaroon din sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan sa panahon na yaon. So patuloy siya sa pagsisearch niya sa pananampalataya na katotohanan until finally, nang dumating sa kanya ang Islam, natapos ang lahat ng pagpapakahirap sa paghahanap ng reliyon ni Abu Bakar at nagbigay simula sa kanyang magandang biyaya sa kanyang buhay until finally na madatnan siya kamatayan, talaga namang nanatiling na siya sa reliyon ng Islam. Pero dakuhan natin ang kanyang pagpasok dahil ang sabi natin, ito ang taong nag-embrace ng walang katiting man na pag-aalinlangan, kahit nakatiting. Because mismo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang nagpatunay dito nang nagkaroon sila ng hidwaan ni Umar bin al-Khattab at si Abu Bakar radhiyallahu anhu. So ito ay isinambuli nila sa harap ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At noon ay sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Utruku sahibi, iwanan niyo muna ang aking sahibi o kompanyon." Meaning, dito binanggit na naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, second time sahibi, mula doon sa cave, nang sila ay maglakbay sa Madina, nandoon sila sa kuweba, at pinribin ng Allah subhanahu wa ta'ala, that's why tinawag siyang sahibun, companions. Muli ay pinagkas naman ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Madina, na ito ay kanyang companions. At mula noon, na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila, alam niyo ba, nung kayo ay mag-embrace sa Islam, ay mayroon kayong mga pag-aalilangan. At ang iba sa inyo, hindi nyo makap, nag-isip muna, at ang iba sa inyo, mga sinungaling. Meaning yung mga nagtasitalikod, di ba? Ay, nasabi natin nakaraan, yung Isra wal Mi'raj ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tumalikod sila. That's why yun ang tinutukoy niyang mga sinungaling. So, sabi niya, iisa lang ang tanging tao na yumakap sa reliyong Islam na hindi man siya nagkaroon ng konting katiting man o katiting na pag-alilangan. Walang iba kundi si Abu Bakar. Utruku sahibi, iwanan niyo muna sa akin ang aking kasamahan. Mula noon ay hindi na sinaktan ang loob o damdamin ni Abu Bakar sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yan. So meaning, pinatunayan ng Prophet Muhammad
sallallahu alaihi wasallam na walang alinlangan na si Abu Bakar ay yumakap sa Islam nang wala mang katiting na kaduda-duda. Immediately, niyakap niya ang Islam. Kaya tinawag naman siyang Siddiq nung nakaraan. Siya makatotohanan, matapat, hindi nagkakaroon ng konting alinlangan at kahit imposible ang kwento o pangyayari o sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o ng mga tao tulad ng Isra wal Mi'raj. Immediately, wala siyang doubt, naniniwala siya kahit na ang revelasyon na gagaling sa langit bumababa sa kanya, naniniwala siya. That's why tinawag siyang Siddiq itong si Abu Bakar radhiyallahu anhu. So alhamdulillah, unang-una, maaaring ito ang may posibilidad kung bakit nag-embrace siya ng walang alinlangan. Una, alam niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay matalik niyang kaibigan. Magkaibigan pa sila, bagong Islam, almost pareho ang ugali nila. Kailanman ay hindi magagawang magsinungaling ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailanman hindi niya magawang tulungan ang kasamaan. Kilala niya, hindi siya tumutulong sa masama, kundi kabutihan. Tinutulungan ang mahirap kahit na sinong tao basta makatarungan. Alam niyang siya mapagkakatiwalaan at matapat. Isang dahilan kung bakit naniniwala si Abu Bakar sa anumang sasabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But mayroong tatlong pangyayari na malamang na makapagbibigay ito sa atin ng magandang pangunawa kung bakit si Abu Bakar ay tumanggap sa relihiyong Islam, di katiting na walang alinlangan. Unang-una, na si Abu Bakar, marinig niya itong si Sa'id ibn Amir ibn Nufail at saka si Umayya. Sino narinig niya? Sa'id ibn Amir ibn Nufail and Umayya ibn Abisal. Itong dalawang ito ay Hunafa. They are Hanafiya, the religions of Ibrahim a.s. Ito ang dalawang ito, ang kanilang reliyon ay ang pagsunod sa monotheism. Pagsamba lamang sa sinasamba ni Ibrahim a.s. Ang isa taga-Taif siya, sa tribo ng Takib, at ang isa taga-Quraish. Itong Sa'id, si Sa'id ibn Amir ibn Nufail siya ay Quraish, at si Umayya ibn Abisal ay taga-Takib, tribo ng Takib, doon sa Taif. So, minsan, nagkaroon ito ng okasyon ang mga Quraish. Alam natin, pag nagkakaroon ng okasyon ito, lumalabas sila sa Makkah. At itong dalawang ito, sinasamantala nila ang pag-ikot sa Kaaba, magtatawap. Alam nila, Hanafiya sila. Yung mga taong Quraish, ayaw nila itong mga Hanafiya dahil kinasusuklaman nila ang mga ribulto, nagagalit sa kanila. Ang mga Quraish, that's why ayaw nila silang nagtatawap dito dahil kinasusuklaman nilang ribulto. That's why minsan, ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakausap niya ito, si Sa'id ibn Amir, nakausap nito ibn Nufail, sabi niya, hindi pa propeta ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakausap dito. Nandoon na Prophet sallallahu alaihi wasallam nung nandito ang dalawang ito. Nandoon na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero hindi pa siya propeta. Sabi niya, Sa'id, ano bang problema ng tao sa iyo? Bakit ba sila irita at galit sa iyo? Alam mo kasi sabi niya, Muhammad, hindi pa siya propeta dito, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mga tao kasi ito, ayaw ko yung mga ribulto nila eh. Kaya sila nagagalit sa akin dahil ayaw ko sambahin o respetuhin man ng mga ribultong yan. That is the reason kaya hindi sila makapagtawag doon. Sila mga Hunafa. Actually, meron pang Hunafa dito, convert siya ng Christian, si Waraqah bin Nawfal. Si Waraqah bin Nawfal. So, dadako tayo sa kanya. Tiyuhin ni Khadija, radhiyallahu anha. Tiyuhin din dito ni Abu Bakar, radhiyallahu anhu. So, dito, nagkaroon ng pagkakataon. Every year, nagkakaroon ng okasyon ng mga Quraysh lumalabas sa Makkah. Doon ginagawa sa labas. Papasok sila para makapagtawag. Nandoon din si Abu Bakar. Dahil si Abu Bakar, ayaw niya rin ang mga ribulto. Hindi niya rin gusto yung mga ribulto. Because actually, ang kanyang tatay, nung dumating na sa tamang edad, si Abu Bakar, talagang tinambakan siya ng ribulto ng kanyang ama. I think, nung nakaraan, sinabi na ito. Lumapit siya sa isabi niya, gutom ako, wala makain, tapos wala akong susunod, bigyan mo ko. Tinapon niya. Ayaw niya ang mga ribulto. Walang may tutulong dahil ito patwiran ni Abu Bakar. Walang may tutulong ito, walang benepisyo itong mga to. That's why, siya rin ay hindi naniniwala sa mga ribulto. So sa araw na iyon, magtawag yung dalawa, nandoon si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Narinig niya ang kanilang usapan na sabi nila, o Sa'id, sabi ni Umayya, ibn Abisal, sabi niya, nakita mo na ba? Oo, sabi niya, nakita ko ang lahat ng reliyon. Ako rin ay maglalakbay, maglalakal, na walang tamang reliyon. Maliban sa reliyon ni Ibrahim, sabi niya kay Umayya, ibn Abisal. Sabi niya, tama ka, sabi niya. Pero alam mo ba, na sa panahon natin na darating na yung propeta,
Sila may kaalaman sa mga kasulatan. Hindi mo ba alam na darating na sa panahon natin ang propeta? Sabi niya, alam ko, sabi niya, either nalilitaw sa inyo o either sa amin, sabi ni Umaya Ibn Abi Sa'd. Pero actually, Quraysh nilitaw to. So, narinig ito ni Abu Bakar radhiyallahu. Dahil narinig niya ang propeta, hindi popular sa kanilang salitang propeta, hindi nila alam ang salitang propeta, kung nakakalam lang yung mga binong knowledge sa kasulatan, yung nasa tamang reliyon. Pagka wala sa tamang reliyon, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng propeta. That's why pumunta siya sa kanyang tiyuin na si Warqa bin Nawfal. Itong si Warqa bin Nawfal, maalam ito sa mga aklat. At nag-convert ito ng kakristyanuhan. Actually, hunapa din itong si Warqa bin Nawfal. At nagtagumpay ito. Si Warqa bin Nawfal ay nagtagumpay ito because dito pa lang sinabi na niya, wala pang prophet sallallahu alaihi wasallam. Pumunta si Abu Bakar, sabi niya, Chuyin, ano ba yung narinig kong propeta? Sabi niya, na pinag-uusapan doon. Nadarating daw sa panahon natin at sa panahon na ito, nandito na. Sabi niya, tama ang narinig mo. Ang propeta na naayon sa kasulatan, na alam mo magaling ako sa kasulatan at alam ko sa kasulatan at marunong din ako sa mga lineage katulad mo, ang propeta na yan ay lilitaw na sa panahon na yun. Kapag lumitaw siya, ako'y nananampalataya sa kanya at sa kanyang Panginoon. So sinabi niya yan kay Abu Bakar. At pangalawa, di ba, nung Prophet sallallahu alaihi wasallam dinala siya ni Khadijah, ang kanyang sabi sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikaw ang sugo ng Allah sa buong nasyon. At sinala siya ni Khadijah radhiyallahu, ikaw ang magiging sugod. Kahit yung din ni Khadijah ito, si Warqa bin Nawfal, as para sa iyo, kapatid ito ng kanyang tatay. So ikaw ang sugo sa buong nasyon, sabi ni Warqa. Kung ako'y malakas lamang, matatagpuan mong tutulungan kita at susuporta ako sa iyo dahil naniniwala ako sa iyo at sa iyo, Panginoon. That's why nagtagumpay yan eh. Dahil sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita ko si Warqa bin Nawfal sa paraiso, nakasuot siya ng tubong puti. Dahil nanampalataya siya sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dito rin sinabi niya kay Abu Bakar, hindi pa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandoon na siya, pero naniniwala na si Warqa bin Nawfal. So sabi ng Abu Bakar, o tsuwin ko, ano naman ang ipangangaral ng propeta? So sabi ni Warqa bin Nawfal, ipangangaral niya kung ano ang tatanggapin niyang revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na dadalhin ni Jibril alayhi salam sa kanya. Tuturuan siya sa pananampalataya nito, tutulungan niya ang mga mahihirap, magiging makatarungan siya, hindi siya tutulong sa anumang hindi makatarungan at kasamaan. At siya'y padadala sa buong nasyon bilang huling propeta. Kaya kung nandoon siya at nandyan na siya, tunay na nananalig ako sa kanya pagdating niya, sabi ni Warqa bin Nawfal. That is number one reason. And number two reason. Number one reason, narinig niya yung dalawa nag-uusap na may darating propeta sa panahon na yun. Number two, nilinaw niya ang propeta kay Warqa bin Nawfal kung ano ang ibig sabihin ng propeta. Number three, nagpunta siya sa kanyang paglalakbay, nadaanan niya si Buhaira. Itong si Buhaira, ito rin ay magaling sa kasulatan. That is number three. Sa kanyang paglalakbay, alam natin, nangangalakal siya sa iba't ibang lugar, nakita niya si Buhaira. Nanaginip kasi itong si Abu Bakar radhiyallahu na gusto niyang kumpirmahin kung ano ang ibig sabihin ng panaginip. That's why nang tanungin siya ni Buhaira, sabi niya, taga saan ka ba? Sabi niya, taga Makkah. Anong tribo mo? Quraysh. Sabi niya, nasa Quraysh kami. So sabi niya, bakit ka naririto? Nangangalakal. Alam mo ba, sabi ni Buhaira, ang iyong panaginip, kung ito'y magkatotoo, ikaw ay magiging minister ng isang propeta. At pagkatapos ng propeta, pagkamatay niya, ikaw ang papalit sa kanya. Allahu Akbar. So, pansamantala itong itinago ni Abu Bakar, hindi niya ito ipinaalam kahit kanino. That's why nung marinig niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya raw ay sugo at propeta, pinuntahan niya at nagkasalubong sila. Sabi niya, dahil kaibigan niya matalento, o sabi niya, Muhammad, totoo ba narinig ko na ikaw daw ay sugo o propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, ya Abu Bakar, kung sasabihin ko ba, maniniwala ka ba? Na ang Allah ang aking Panginoon at ako ay kanyang sugo at propeta? Immediately, asyhadu an la ilaha illallah, sabi ni Abu Bakar, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walang doubt, immediately, niyakap
niya ang Islam. What is the number one reason? Alam niyang hindi sinungaling ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailanman hindi siya manluloko, wala sa ugali niyang manluloko, magkakilala sila. Maaaring inisip niya, Abu Bakar, ako makapagsinungaling, makapanloko. Pero itong taong ito, hindi niya gagawin. That is number one reason. Kilala niya sa katapatan at makatotohanan. Number two, narinig niya sa panahon niya, darating ang propeta niyon. Number three, lininaw niya. Waraka bin Naufal, ito si Abu Bakar, na ito sinabi rin ni Waraka bin Naufal, na hindi ko nasabi kanina, manggagaling siya sa Nobel lineage, sa marangal na hanggan. At alam natin, ipinakita natin, ang angkan ni Prophet sallallahu alaihi wasallam galing siya kay Ibrahim alaihi salam, Ismail, sa marangal na hanggan. At alam ito ni Abu Bakar. Bakit? Magaling siya sa lineage. Kaya nang masabihin niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ako'y sugod propeta, alam niyang nasa marangal ito na angkan. That's why nakatulong ang idea na binigay ni Waraka bin Naufal. And number three, sinabi ni Buhayra na sa panahon na yan, nandyan na ang propeta sa inyo, magiging kanang kamay ka niya at magiging kapalit ka pagkamatay niya. That's why walang doubt si Abu Bakar sa kanyang pagyakap sa Islam dahil sa patuloy niyang paghahanap kasi ng katotohanan with him 38 years. Dito siya nag-embrace at 40 years naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagsimulang magpropeta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 years old. So meron siyang 23 years na sinaging propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buong mundo. At nagsimula naman si Abu Bakar ng 38 years old nang siya ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Ayon sa ulat, itong si Abu Bakar ang unang yumakap sa pananampalatayang Islam. Majority siya ang unang yumakap sa pananampalatayang Islam, itong si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Like for example, ang sabi ni Ibrahim an-Nakhai, Hasan ibn Thabit, Ibn Abbas radhiyallahu anhum, and Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. One of them na sinabi nila na si Abu Bakar ang unang lalaki na nag-embrace sa pananampalataya Islam, because ang babae, si Khadija radhiyallahu anha. Unang lalaki na nag-embrace sa Islam ay si Abu Bakar Alila. Also, sinabi ni Yusuf ibn Yaqub al-Majusi, sinabi niya na nakamit namin kasama ko ang aking ama, ang isang scholar na si Muhammad ibn al-Munkadir, Rabia ibn Abdurrahman, at Salai ibn Kaisan, at Sal ibn Ibrahim, at Uthman ibn Muhammad ibn al-Aqnas. At sinabi nila sa amin, ang bawat isa sa kanila ay walang duda at walang alinlangan na ang unang yumakap sa Islam sa mga kalalakihan nila ay si Abu Bakar. At sinabi ulit ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ang unang lalaki na pumasok sa pananampalatayang Islam pagkatapos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakar. Gayunpaman, mayroon ditong mga hidwaan. Mayroon mga ikhtilaf. Ang sabi ng iba, si Ali radhiyallahu anhu, dahil nakatila ito si Ali kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sino ang nakatira sa kanya? Ang isa pang alipin na pinalaya na si Sa'id ibn Harith. So there's a possibility, sabi nila, kasama niya yan, at sila Khadija at kanyang mga anak, sila ang may posibilidad na nauna na nag-embrace. That why sabi nila, ang unang nag-embrace ay si Sa'id ibn Harith. Ang sabi naman, hindi, si Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Sabi naman nila, Abu Bakar. So para ba walang dispute, nagbigay o naglatag si Ibn Kathir rahimullah ng kanya. So sabi niya, para walang dispute, ang unang yumakap sa mga matatandang lalaki na malaya ay si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ang unang, at pagkatapos ang unang namang nag-embrace sa mga batang lalaki na malaya ay si Ali radhiyallahu anhu. At ang unang nag-embrace sa mga alipin na pinalaya ay si Sa'id ibn al-Harith. Sa ganitong sitwasyon ay natapos ang hidwahan. Alanos best kung sino ang higit na maalam kung sinong naunang nag-embrace sa kanila. But this is not a big deal. Pero big deal ito sa kanila. Bakit? Kasi ang abang unang nag-embrace, mas malaki ang kanilang gantimpala. But in history, that's not a big deal. But sa reward sa kanila, big deal ito. That's why ang unang umakap sa paraiso, sa pananampalatayang Islam, 10, sila ay pinangabuhan ng paraiso. That's why mahalaga ang unang pagpasok sa pananampalatayang Islam. Sa pagpasok ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar sa pananampalatayang Islam,
na magsyahada ito, napakasaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa araw na yun, napakaligaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, talaga namang nag-uumapaw ang kanyang ligaya. Matalik na kaibigan at alam niya na ito ay mapagkakatiwalaan, tunay na mayroong paghahanap sa katotohanan, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tagapaglikha. Talagang hindi masukat ang kaligayahan habang naglalakad ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam nang maghiwalay sila sa oras na iyon. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, Allahu Akbar. So, iyan maari ang dahilan kung bakit walang duda si Abu Bakar na yumakap siya sa mga apat na pangyayari niyan. Isa rin dito, alam natin si Abu Bakar, siya ang may pinakamatalas din na memory. Dahil malinis ang kanyang puso, matalas ang kanyang memory, ito si Abu Bakar. One na ebidensyang ipinakita natin, alam niya ang mga lineage ng mga tao. Sa malayong lugar, alam niya ang mga kanilang angkan. Mahirap kaya mag-memora ng galon. Para bang numero, ini-memorya mong numero na napakahirap. Pero kaya nga. Dahil sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong taong ito pinakamagaling sa lineage. Hindi lang yun. Isang patunay na si Abu Bakar ay mayroon itong parang memory na naisip o at ang kanyang puso kasabay ng malinis na masakop ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Bani Iyad. Ang Bani Iyad na ito, taga doon si Kis ibn Saida. Narinig niya na nagsagawa ito ng pohet doon sa Ukas Market. Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto masadasakot niya yung lugar niya. Tinanong niya si Said, si Kis, sabi niya, buhay pa ba si Kis? Nung masakot niya yung lugar ni Kis ang Bani Iyad, sabi niya, patay na siya. So sabi niya sa mga companions, gusto kong marinig ulit yung sinabi ni Kis ibn Saida. Sinong nakakahilam sa inyo? Sabi niya sa companions niya, walang bumibibo, wala. And then finally sinabi ni Abu Bakar, ako, ya Rasulullah, gusto kong marinig ulit. Sabi niya, pwede bang pakirecite mo yung narinig ko kay Kis ibn Saida? So sabi niya, makinig kayo o mga kasamahan at mayroong beneficiary ko. Ang sinabi niya doon, ang una, sabi ni Kis, ang lahat ng lilikha ay mamamatay. At lahat ng namatay ay maglalaho. At lahat ng itinakda ay mangyayari. At i-recite ni Abu Bakar, hanggang sa finally sinabi ni Kis, at ang kalugod-lugod na relihiyon sa akin ay ang relihiyon ng Allah. So that is the proof na sa tagal ng panahon, alam ito ni Abu Bakar. That's why ito'y patunay na siya ay mayroong matalas na memorya ito si Abu Bakar kasabay ng kanyang malinis na puso. So kaya naman ito si Abu Bakar ay makikitaan natin na isang napakatalinong mananampalataya sa ating pananampalatayang Islam. Pagkayakap ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, sinabi niya sa kanyang sarili, nangako siyang tutulungan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tutulong siya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Until finally naman, alam natin hanggang sa namatay siya, hindi siya tumigil tumulong. Dahil nabasa niya ang aya in chapter 7, 162-163 na sinasabi, Kul inna salata wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Chapter 7, verse 162-163. So nang mabasa niya ito, hindi uubra, sabi niya, na ang aking sala, ang aking pag-aalay, ang aking buhay, hanggang sa madatnan ng kamatayan, ay dapat para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, nagsimula itong si Abu Bakar na pag-aralan niya ang reliyon, isabuhay niya ang reliyon, at ipalaganap niya ang reliyon. Tutulong siya sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin, marami ang mayayaman sa Quraysh maliban sa kanya. At ang mga mayayamang ito, hindi na nila kailangan pa ang maghanap buhay para o mangalakal para yumaman, lumago ang kayamanan. Hindi na. Ang ginagawa na lamang ng mga taong ito ay gusto na lamang nilang magpaka-eskolar. At ipinresenta ni Abu Bakar ang reliyong pinag-aralan niya sa reliyong Islam. Ipinaliwanag niya sa kanila ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang relihiyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sa kanyang kamay, sa tulong ng
ng Allah subhanahu wa ta'ala, yumakap ang mga sumusunod na taong ito. Dinala niya sa harap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagsyahada sila sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. By the hands of Abu Bakar, by the wills of Allah. Sa tulong ng subhanahu wa ta'ala, nagdawa siya sa labas. Ito si Abu Bakar, mayayaman, hindi kailangan ng kalakal, kailangan na magpaka-eskwela, ipinresinta niya, nirepresent niya ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. And finally, sino sila? Unang-unang nag-embrace, As-Subair ibn Al-Awwam, Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaidullah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Uthman ibn Madun, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, Abu Salamah ibn Abdul Sa'ad, and Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Ang bawat isa sa kanila dahil pa sa pagdatawa ni Abu Bakar. Ito ang isang success na tagumpay o matagumpay na daiya. Magaling! Nag-aral siya gaya ng pangako niya, hindi uubra. Ang pagkatapos kong magsyahada, na ganito lang, kailangan kumilos ako. Ang aking sala, ang aking alay, ang aking buhay kamatayan, kailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi uubrang, hindi ko pag-aralan ito. Hindi uubrang, hindi ko tulungan ang landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tutulungan ko. Ipinangako niya yan. That's why hindi siya tumitugil, tumutulong sa landas ng Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang taong success ang kanyang dawa. Pero ipinangako niya, hindi uubra ang dawa na walang knowledge. Sinabi niya, ang dawa ay mayroong tamang hikmah, may tamang pamamaraan at pinag-aralan nito bago siya nagdawa. Una niyang dinawa ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak at asawa ay nag-embrace sa Islam, maliban sa kanyang unang asawa na dinivorce niya, and finally, ang kanyang nanay, pag dumating ako dito sa kanyang nanay, napakaganda ng pag-embrace ng kanyang nanay. Ano pangalan ng kanyang nanay? Salma binti Sakhar. Okay? Alhamdulillah. So finally, marami ang nag-embrace because itong si Abu Bakar sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon kasi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang katotohanan, itong taong ito ay walang takot sa mga Quraysh. Alam natin ang mga Muslim noon, tagong-tago ang kanilang pananampalataya, pananalig. Hindi sila alam na Muslim. Natatakot sila sa mga Quraysh, sa kanilang pamilya. Pwede silang palayain, walang inumin, walang pagkain, o torturin, nang iilag sila. Natatakot sila. But alam niyo ba si Abu Bakar ay hindi niya kinatatakutan to? That's why nakapagdadawa siya. Hindi siya natatakot sa mga Quraysh. Napakatapang na taong nito si Abu Bakar kahit patpatin. Napakatapang na sahaba, at patutunayan natin yan mismo si Ali radhiyallahu anhu ang magsasabi na ang pinakamatapang sa tao ay si Abu Bakar. Maliban pa sa kanya, hindi siya matapang, at patutunayan natin ito inshallah. Minsan, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, paganda ng paganda ang kasaysayan nito inshallah. Sabi niya, ya Rasulullah, bakit ba itinatago natin ito? Almost sila ay 30 plus pa lang dito. Bakit po tinatago natin ang ating relihiyon? Bakit hindi natin ipahayag na lantaran? Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakar, sabi niya, kukunti pa lamang tayo, hindi sapat para magkaroon tayo ng versa na lumaban sa mga ito. Pero hindi natiis ito minsan ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Habang nakaupo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba, diniklara niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang dapat sambahin at lumayo sa mga huwad ng Diyos-Diyosan, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugod propeta, binugbog siya. Alam niya ang resulta, alam niya ang mangyayari, inaasahan niya, pero hindi niya tatago ang katotohanan. Matapang ito, at nakahanda siya sa alam niyang mangyayari. Binugbog siya ng mga tao. Alos ikamatay niya. Lalo na nung sampalin siya ng sandalya ni Utbah ibn Rabi'ah, sinampal niya ang mukha at nagdugo, alos mawalan na siya ng buhay. Matagal na binugbog ito. Ang tanging sumaklolo, alam niyo ba, ay ang kanyang mga angkan. Banotay. Hindi ang mga Muslim. Walang gumalaw na mga Muslim. Walang nakapagtanggol na mga Muslim. Allahu Akbar. Kundi ang mga ilang pang Muslim na gustong magtanggol ay bagkus silaktan din sila. So dito alos mamatay na si Abu Bakar radhiyallahu anhu.
ang kanyang angkan ang dumating. One of the moral lesson sa panahon na yaon, bawat kasi angkan, mahalaga sa kanila. Kapag sinaktan mo ang isang angkan at sakop siya ng angkan na yaon, abay tutulong yun kahit patayan. Kahit hindi mananampalataya, ganun ang kanilang mga tradisyon. Kaya nakita niyo yung Evil War, napasok sa loob ng kapa, angkan-angkan, ang patayan dyan at mga digmaan dyan at mga dahilan dyan. Ganun sila. Kapag ang isang angkan ay niragabyado mo, buong angkan ng tribong yung kalaban mo. That's why dumating ang angkan na ito at kinuha na si Abu Bakar dahil ang pinagtutulak ang mga tao at inuwi siya ng walang malay sa kanilang tribo sa bahay ng kanyang ama at ina. Nang makita nila si Abu Bakar, almost mamatay na ito. Akala nila mamamatay na. Bumalik sila sa Kaaba at nanumpa doon na kapag si Abu Bakar ay namatay, papatayin nila si Utbah ibn Rabi'ah. Allahu Akbar. At sila ay muling bumalik sa tahanan ni Abu Bakar ng kanyang mga magulang at hinintay na magkamalay. Nang magkamalay na itong si Abu Bakar, instead na itanong niya kung anong nangyari sa kanya, o kumusta ang kanyang magulang, kumusta ang kanyang mga angkan. Dismayado ang mga tao doon na kanyang mga angkan, lalo ng kanyang ama. Ang unang itinanong niya, kumusta ang sugo ng Allah? Dismayado ang mga tao. Iniisip namin, sabi nila, hindi ganyan ang itatanong mo. Ngunit sa sinabi mong yan, sabi nila, ay dismayado kami at umalis sila. Natira ang kanyang ina, si Khair. Sabi niya, o aking ina, kumusta ang Propeta Muhammad? Ya anak, wala akong alam sa sinasabi mo. Of course, hindi niya alam, hindi ito Muslim. So sabi niya, o aking ina, pakiusap. Kung ikaw ay nagbibigay ng pagkain at inumit sa akin, hindi ako iinom hanggat hindi ko nakikita ang mahal na sugo na si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kailangan ko muna siyang makita. Kung gusto mo kong pakainin minom, gusto kong makita ang sugo ng Allah. Gusto ko siyang makita aking ina. Hindi ako kakain, hindi ako iinom hanggat hindi ko nakikita ang kalagayan ng sugo ng Allah. Siya ang alos mamatay. Pero ang sugo ng Allah ang tinatanong niya, ganyan niya kamahal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, o aking ina, pumunta ka, sabi niya, pumunta ka sa kapatid ni Umar bin Al-Khattab, radayaan, Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ang kapatid ito ni Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab, anak sila ni Khattab. Puntahan mo siya, sabi niya. Itanong mo sa kanya kung kumusta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumusta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil ang kanyang ina ay mabait, that's why they call this Khair. Hindi kakain ng kanyang anak at iinom kung hindi niya makita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why napilitan siyang pumunta kay Jamil. At sa panahon na yun, alam natin, almost tinotorture na ang mga kamuslim, lalo na ang mga walang visa o pasaporte, mga alipin, dumadanas ng matitinding paghihirap. Ingat na ingat ang mga Muslim sa mga hindi mananampalataya. That's why nang lumapit ang kanyang ina, sabi niya, pinapunta ako ni Abu Bakar dito. Pinatatanong niya kung kumusta raw ang propeta o kumusta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ni Jamil? Hindi ko kilala ang propeta ang sinasabi mo, o hindi ko kilala si Muhammad, ni hindi ko kilala sinasabi mo Abu Bakar. Ganon sila kaingat. Nagsinungaling siya. There's a possibility, number one, wala pang batas sa Makkah na bawal ang pagsisinungaling. Number two, kahit na mayroon ng batas na bawal magsinungaling in Islam, allowed ang magsinungaling kung ang benepisyo ay malaki. Like for example, nag-away ang dalawang kamusliman na bangka. Gusto mo silang ipagbati. Gagawa ka na yun ng mga inventong mabubuting salita, hindi masasama, mabubuti. Sasabihin mo, brother, narinig ko yung kabila, para bang sinisisi ng sarili nila, nagkamali sila. Sasabihin mo sa kabila, brother, narinig ko yung kabila, para sinisisi, nagkamali sila. Bawat isa sa inyo may pagkakamali at nagsisisi. Pag-usap na kayo. So, sa pamamagitan ng isang pagsisinungaling, malaki ang benepisyo, ang jamaan na pagkasundo mo. Di ba? That's why ang isang Muslim na magnanakaw, alam natin kapag tutoy panlilipa, pwede mo siyang isumbong sa isang mga namumuno. Hindi, kahit na ito'y panlilipa, ngunit ang pakinabang ay malaki dahil
matitigil sa pagnanakaw, especially kung puputulin ang kamay, para sa ganun walang gumaya. That's why kahit panlilibak, totoo, ito ay araw dahil malaki ang benepisyo. In war is deceit, pwede kang magsinungaling sa digmaan. That's why sa Islam, ang pagsisinungaling kahit wala pa ang batas sa sitwasyon nito, sa Madina pa lang ang batas, allowed pa rin ang magsinungaling basta't ang benefit ay malaki at sa kabutihan. So nagsinungaling ito si Jamil. Sabi niya, hindi ko kilala, sinasabi mo Muhammad at si Abu Bakar. Kung gusto mo, sabi niya, isama mo ko kay Abu Bakar. Wise. Ingat na ingat siya, hindi Muslim to kausap niya. Nanay ni Abu Bakar. Ingat na ingat sila dahil pinapatay nila ang mga Muslim, lalo na yung mga Filipino, tinotorture, baka mapabilang siya. That's why ingat na ingat siya. Hindi niya mapagkatiwalaan itong nanay ni Abu Bakar. And then finally, alam ng nanay ni Abu Bakar, hindi siya kakain. Ang kanyang nakatiinom. That's why sinama niya. Pagkakita niya kay Abu Bakar, dugo-dugo, may bakat ng dugo, mahina, latang-lata, sabi niya, sinong gumawa niyan sa iyo? Walang gumawa niyan kundi ang masasamang tao. Tinamaan ang ina ni Abu Bakar dahil hindi siya Muslim. Walang gagawa niyan, sabi niya, kundi ang masasamang tao, Abu Bakar. Nawa sila ay gantihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then lumapit siya. Sabi niya, kumusta ang sugo? So hindi siya sumasagot. Another wise move. Hindi niya mapagkatiwala ng nanay ni Abu Bakar. Sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi ni Abu Bakar. Mabait ang aking ina. Sabihin mo kung nasaan siya. Until finally, sabi niya, nasa bahay siya ni Al-Arqam. Dalhin niyo ako doon. Alam niyo ba na ito si Abu Bakar, instead na kailangan niya magpahinga, kailangan niya uminom kumain para lumakas, walang halaga. Ang mahalaga, dalhin siya doon kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero alam niyo, another wise move ni Jamil? Huwag ngayon. Maaga, maliwanag. Hintayin natin dumilim Abu Bakar at saka ka namin dadalhin sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsapit ng dilim, alam natin, latang-lata, hindi makalakad, mahinang-mahina, pasad-pasad ng dalawa si Abu Bakar para dalhin lang sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating doon sa bahay ni Al-Arqam, nitong si Abu Bakar, antimano umiyak siya nung makita niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inalikan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumusta ka o sugo lang Allah? Sabi niya, ako'y mabuti. Ikaw, kumusta ka? Okay lang ako, sugo lang Allah, maliban na sa sampal ni Utbah bin Rabi'a, nararamdaman ko ang sakit sa aking mukha. Ya Rasulullah, nandito ang aking ina sa labas. Ikaw ay pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede bang hilingin mo sa Allah na ilalim sa impyerno ako'y ang aking ina? And then, Rasulullah, paabot mo ang Islam sa kanya. So, dinala dito ang kanyang ina ni Abu Bakar radhiyallahu anhu sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito, itong si Jamil na sa labas, narinig niya nagsasyahada ang nanay ni Abu Bakar. Sabay na rin na humiyak siya sa labas. Ang iyak ay may dalawang uri, lungkot at saya. Maaring sa saya sila umiiyak. Umiiyak siya sa labas, narinig niya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. So itong pangyayaring ito, mga kapatid ko sa pananampalataya, tandaan natin, kapag mayroong kahirapan na tumutulong sa iyo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagmamalasakit, tulad ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, andang masaktan, andang isakripisyong buhay, mailantad lang ang katotohanan. Yes, totoo, nasaktan siya, halos mamatay siya. Pero tayo man ang lumugas sa lugar ni Abu Bakar, baka kahit maulit na 100 beses siya na gugustuhin mo, kung bawat isa naman sa pagmali mo ay bubuksan ang puso ng Allah, especially kung magulang mo. That's why, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikaw talaga ay tumutulong sa Kanya, mayroong ka rin aanihin magandang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang sa mundong ito, at sa kabilang buhay ay higit na makakamtan natin ang gantimpala
mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga inaasam sa Allah subhanahu wa ta'ala. So napakita nyo, napaka-wise, napaka-ingat ng mga moves ng mga Muslim doon dahil sila ay sinasaktan. Wala silang pinipiling saktan. Even na si Abu Bakar mayroon na itong pasaporte o visa ang kanyang kanyang magulang, pero sinaktan pa rin siya. Hindi sila namimili. Paano nahigit yung mga walang pasaporte o visa, yung mga alipin lamang? Lalo na nilang kayang saktan niya. Sino ang kanilang magtatanggol? Sino ang visa nila? Wala. Ganun sila kaingat ngayon sa mga Quraysh. Dahil ang totoo, ang mga Quraysh na ito, unang-una kung bakit sila pinaparusahan para magsitalikod sila sa Islam. Pangalawa, para lamang wala nang gumaya sa kanila, sumunod sa kanila, ipinapakita sa taong pagpaparusa para hindi sila pamarisan. Pangatlo, ang totoo, hindi yun. Gusto nilang ilabas ang sama ng loob at inggit nila sa katotohanan ng reliyon. Yun talaga ang totoo. Hindi nila matanggap na ang reliyon ni Prophet sallallahu alaihi wasallam ang totoo. Hindi nila matanggap na sasaktan sila ng irita. Gusto nilang ilabas ito, kaya binubugbog nila ang mga Muslim. Hindi lang dahil sa ayaw nila mag-embrace. Hindi sila natatakot lamang para dumami ito at bandang huli ay malupi sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang kanilang reliyon ay maging mababa at malakas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. No, ang totoo, galit na sila sa mga Muslim. Inilalabas nila ang kanilang mga sama ng mga loob. Alhamdulillah. Isa pa sa pangyayari ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipakikita natin ang tapang ni Abu Bakar. Sa panahon ng pagkakalipa ni Ali radhiyallahu anhu, tinanong niya ang mga tao. Sabi niya, o tao, sino ang pinakamatapang na tao? Sabi nila, ikaw, Amir Mu'minin, ikaw ang pinakamatapang na tao. Dahil sumagot itong si Ali radhiyallahu anhu, sabi niya, oo, ako ay nakikipagduelo o mubarasa sa bawat tigman at hindi ako natatalo. Pero hindi ako ang pinakamatapang na tao. Ang pinakamatapang na tao ay si Abu Bakar. Dahil hindi ako, siya ang matapang na tao. Dahil isang araw, sabi ni Ali radhiyallahu anhu, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinaktan doon sa Kaaba, binugbog, sinakal. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Uqba ibn Abu Mu'ayt, ang sumakal, kinuha niya tali niya, sinakal niya Prophet sallallahu alaihi wasallam, halos lumabas ng mata ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Walang nagtanggol sa amin, sabi ni Ali radhiyallahu anhu. Walang gumanaw sa amin, sabi ni Ali radhiyallahu anhu. Maliban lamang kay Abu Bakar, siya lamang ang tumagol ng tanggol. Kinuha niya ang espada niya, tinalabas niya, bawat harap, handa siya magpakamatay para lamang sa Allah at sa kanyang sugo. Wala kaming nagawa maliban sa kanya. Umiiyak si Ali, siya ang matapang, hindi ako, sabi niya. Allahu Akbar. At isa pang pangyayari na ganun din sa Kaaba, sinaktan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dumating siya, pinagtutulak niya ang mga tao at tinarap na naman ito ni Abu Bakar at sinaktan na naman si Abu Bakar. Siya lang ang matapang, siya lang ang napagtatanggol, sabi ni Ali radhiyallahu anhu. Samantalang kami, wala kaming nagagawa, na nanahimik lamang kami. At siya ang taong walang kinatakutan na ilantad niya ang kanyang reliyon, samantalang kami, hindi man kami kumikibo. Wala kaming nagagawa. Kaya sabi niya, o tao, ang matapang ay si Abu Bakar, hindi ako. Naawa pa. So meaning, itong si Abu Bakar, ito ang taong nasaktan, unang nasaktan sa pananampalatayang Islam, kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang unang dumipensa sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ang unang nag-invite, nagtawa sa labas nang walang kinatatakutan para magdawa sa mga tao na yumakap sa pananampalatayang Islam. Remember that, brother. Napakaganda. Siya ang unang taong nasaktan para kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Siya ang tunang dumipensa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya sinasaktan, kahit ikamatay niya, haharapin niya kahit sino. At siya ang taong unang nagpahayag sa labas na nagbibigay ng dawa. Every time na may makasalubong sa kakilala niya na malapit at mapagkakatiwalaan niya, ipinararating niya ang kanyang pinasukang relihiyon. Itong si Abu Bakar. Itong si Abu Bakar, mga kapatid ko sa pananampalataya, alam natin sa kasaysayan, napakabait nito. Mga nag-i-embrace, iniimbitahan niya, pinakakain niya, tinutulungan niya. Lalo ng mga mahihirap. Nang si Abu Bakar ay mag-embrace sa Islam, hindi na siya nakapangalakan. Gaya ng sabi natin, nangako siya
natutulong siya sa sarili na Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin na pakayaman yan. 40,000 dirham up to 50,000 dirham. Sa panahon natin kung i-edit mo, sa kanila noon, hindi ngayon sa tayo natin. Sa panahon nila kung ibibigay mo ang mga palit ng kanilang mga dirham, milyon-milyon ang pera ni Abu Bakar. That's why hindi nila kailangan magtrabaho, kundi ito ay tinulong sa landas na Allah subhanahu wa ta'ala. Napakayaman niya, milyonaryo siya. Bagamat maraming mayaman sa kanila, pero isa siya sa milyonaryo, itong si Abu Bakar. So sa buong buhay niya, itong si Abu Bakar, ginugol niya ang kanyang mga kayamanan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, isa sa mga umangat lang sa kanyang magulang, itong si Abu Quhafa. That's why sabi natin, this is a slightly enemy of Islam. Sabi niya, minsan, dahil si Abu Bakar ay nagpapalaya ng mga alipin, alam natin, mababa ang loob niyan, mabait yan, mahabagin yan, kinokontra siya ng kanyang ama. O sabi niya, "O Bakar, Abu Bakar, anong ginagawa mo?" Sabi niya, "Bakit ikaw ay kung magpalaya na lang ng alipin, makihina pa? Well, kung gusto mo gugulin ang pera mo na pinaghirapan mo, bakit hindi ka magpalaya yung mga may didepensa ka? Bakit yung hindi ka may didepensa? Yun ang kukunin mo." Ano sabi ni Abu Bakar sa kanyang ama? "O aking ama, ang aking ginagawa ay para lang sa Allah. At wala nang iba pang dahilan ang aking ginagawa, maliban para kay Allah subhanahu wa ta'ala." Alam natin maraming pinalaya itong si Abu Bakar sa kanyang kayamanan sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin yan na napakarami niyang pinalaya. Unang-una niyang halimbawa na kilalang pinalaya niya, itong si Bilal. Itong si Bilal na wala lang angkan doon na nag-iisa. Na kung saan nung mag-embrace ito ng Islam, talaga namang ito ay pinahirapan ng kanyang amo. Sino ba ang amo nito? Umayya ibn Khalaf. So pinahirapan siya, binibilad siya, dinadagalan siya ng bato, pinatatalikod siya, pero palagi sagot, ahad, ahad, ahad. Walang iba kundi ahad. Napakatapang na tao. Taong hindi nagkaroon ng alinlangan na sa ating kamatay niya, ahad, ahad. Until finally nakita siya ni Abu Bakar na hindi na makayanan ang ginagawa ni Umayya ibn Khalaf sa kanya. Lumapit siya, sabi niya, "Bakit mo pinaparusahan ang taong walang kalaban-laban? Ikaw ang may dahilan," sabi ni Umayya bin Khalaf. "Kayo ang may dahilan kung bakit nila sinasabi dyan dahil sa inyo. Kung gusto mo, palayain mo siya. Sige," sabi niya, "sabihin mo ang presyo at palalayain natin siya. Bibilin ko siya sa iyo." Sabi ni Umayya, "Kahit na maliit na kusinan, ibebenta ko sa ito, walang silbi. Kahit lakihan mo, bibili ko pa rin sa iyan dahil mahalaga siya sa akin." Lawak ba? Kung walang halaga sa iyo, kahit na kusing lang, pagka sa pera natin, 5 lang. Pagka sa pera natin, ibebenta ko, sabi ni Maya, wala namang silbi ito. Siya Abu Bakar sabi niya, "Sige, kahit may 100 piso, ganun kalaki, sa panahon nila, bibilin ko yan." Allahu Akbar. So binili niya si Bilal at pinalaya niya walang kapalit. At mula noon nakasama niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar at tinawag itong chief din niya, Umar bin Khattab. Si Abu Bakar and Bilal, tinawag itong chief ni Umar bin Khattab na mo siya mag-embrace. Sumama na siya, naglingkod na lang siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagbago siya sa kanyang buhay. Hindi na siya libre, nagkaroon siya ng magandang pamumuhay, magandang ibang buhay, maligayang buhay. Allahu Akbar. Pinalaya ito ni Abu Bakar sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala itong si Bilal. Alhamdulillah. May nagsasabi na ang kanyang ibinayad ay 7 awakin, and others said ay 40 awakin. Awakin yung mayroon silang pansukat dito sa kanilang mga pinambibili o ginagamit na currency. Allah knows best. Alhamdulillah. So, sa panahon na yun ay patuloy ang pagtutorture. At alam natin, hindi lang si Bilal ang pinalaya ni Abu Bakar na kanyang bilhin, kapalit ng kanilang kalayaan. Isa sa kanyang nagpapastol na si Amir ibn Fuhaira. Actually, ayaw naman ng Abu Bakar na ito'y magtrabaho dahil wala naman kapalit, hinihingi si Abu Bakar. Pero gustong maglingkod lang ng taong ito. Wala naman ibang gagawin. Tumutulong siya kay Abu Hurairah. Abu Bakar. Dahil ito yung kasama ni Abdullah, pumupunta siya yung nasasabi ko nakaraan na siya nagpapastol. Na kapag maglalakad si Abdullah, tapos yung mga tupa nasa likod, para yung kanilang bakas, walang makita walang matrace ang mga maghahanap kay Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil mayroon na signal kay Abdullah na sinabi niya na pinakahanap siya ni Abu Jahal, nagbibigay sa kamelyo para hanapin lamang, para patayin lamang, dead or alive, at bibigyan siya ng special na 100 kamelyo. That's why ganun silang maingat sa mga bakat para hindi matrace ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakar sa pamamagitan ng kanilang mga
bakas. Ito yun. Si Amir ibn Fuhaira, isa itong pinalaya ni Abu Bakar na binili niya kapalit ng kanyang kalayaan. Ganon din, ay binili niya rin ang kalayaan ni Ubais at Zinira. Zinira. Ito, ang si Zinira na ito, nabulag siya. Allahu Akbar. Nung nabulag siya, ginawang pagkakataon ng mga Quraysh na sabihin nila, kaya ka nabulag, binulag ka ni Al-Uzza at ni Al-Lat. So, bin sabihin, pararating sa tao, kapag ikaw ay nag-embrace sa Islam, paparusahan ka ni Al-Lat at Al-Uzza. That's why nung nabulag siya, ginawang pagkakataon, binulag siya ni Al-Lat at Al-Uzza ang ating Panginoon. Ano ang kanyang reply? Walang pakinabang ang mga yaan na sinasabi nyo, hindi siya ang bumulag sa akin. Ang aking Panginoon ang bumulag upang ako ay kanyang bigyan kabutihan at ako ay gawin niyang subukan at maging mapagtimpi kapalit ng kaligayahang walang hanggan sa kabilang buhay. Meaning, kabutihan ang ibinigay sa akin ng aking Panginoon. Siya ang gumawa, walang magagawa ang inyong mga sinasabi. Hindi niya nasira ang loob ng mga Muslim, hindi niya nasira ang loob ni Zinira, at gayon pa rin patuloy pa rin ang mga tao sa pagpasok sa pananampalataya ng Samantala. Pinalaya rin ni Abu Bakar sa pamamagitan ng tulong sa bantala si Nadia at ang kanyang anak na nakikita niyang nagbubuhat ng mga harina. Salbahe yung kanilang mistress na yun. Pinabubuhat niya para bang mga lalaking kabangkaman ng mga harina, itong babae ito. Talagang pinaparusahan sila sa trabaho na nakibinigay sa kanila dahil nag-embrace sila sa Islam. Ang sabi ni Abu Bakar nung puntahan siya, bakit hindi mo sila palayain? Palayain? Bakit ko sila palalayain? Sumusumba ako, sabi niya, kailanman ay hindi ko palalayain. Bawiin mo, sabi ni Abu Bakar. Then binawi niya ang kanyang sumpa. Alam mo, sabi niya, kayong may gawa kung bakit na ganyan ang mga babae yan. Dahil sa inyo, kung gusto mo, palayain mo. Sige, sabi ni Abu Bakar, palayain ko, magkano? Sabihin mo ang presyo. At binili muli ni Abu Bakar kapalit ng kanilang kalayaan. Yan si Abu Bakar. Hindi kaya sa sadaka si Abu Bakar. Kahit na si Umar, kahit na si Uthman, amin sila sa kanilang sarili. Hindi namin kaya si sadaka si Abu Bakar. Magdala ka ng kalaating kayamanan sako na ipamigay mo sa tao, magdadala si Abu Bakar ng isang sakong kayamanan. Ganun siya. Hindi mo siya kakayanin. Hindi mo kakayanin si Abu Bakar. At binili niya rin ni Abu Bakar bilang kalayaan ang isang alipin mula sa Banu Muammil, ang kanang Banu Muammil, na kung saan pinaparusahan ni Umar bin Al-Khattab. Patayan. Pinaparusahan nito, nilalatigo niya. Nagsawa si Umar. Nagsawa si Umar bin Al-Khattab na sa pagpaparusa sa babaeng ito. Ano sabi niya? Ano sabi ni Umar? Nang siya sumuko, sabi niya, tigil ko na. Nainip na ako eh. Para magsabi, nainip na ako. Walang kwenta. Ano sabi ng babae? Hindi ikaw ang gumawa ng pagkainip mo. Ang aking Panginoon Allah gumawa na mainip ka. Inaamon niya pa ng parusahan. Pero sumuko na si Umar, humingi na lang ng paumanhin. Allahu Akbar. So pinalaya rin ito ni Abu Bakar. Binili niya ang babaeng ito kapalit ng kanyang kalayaan. Allahu Akbar. So ito si Abu Bakar, makikita niyo, napakaganda niyang halimbawa. Nangako siya. Tutulong ako sa landas ng Allah SWT. Hindi nag-Muslim ako tapos ang buhay ko hindi para sa Allah, kamatayan ko hindi para sa Allah SWT, ang aking alay, ang aking sala. Kailangan ito, sabi niya, pangako niya, ito dapat ay para lahat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ba? Ito ang dahilan na bumagsak ang Al-Aqsa. That's why ngayon na siya nakaraan, sabi natin, tinawag siyang Aqsa. Wasayujan Nabuhal Aqsa. Siya ay yaong ilalayo sa parusa ng apoy. That's why tinawag siyang Aqsa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Ginugol niya. Yung susunod na verse, pag binasa niyo yun, binasa natin nakaraan, sa kanya lahat yun. Ginugol niya kanyang kayamanan para lamang sa ikalulugod ng Panginoon, pagpapalinis sa kanyang sarili. That's why siya'y malulugod sa pagpasok niya sa paraiso. Allahu Akbar. That's why tinawag itong Al-Aqsa. Ito si Abu Bakar. At itong si Abu Bakar ay napakabait na tao gaya ng unang sinabi natin. Matulungin, tumutulong sa mahirap, nagpapakain ng mahirap, mababa ang loob, mahabagin,
Magaling sa kalakal, makatotohanan, hindi nandoloko, hindi nandadaya, hindi nagsisinungaling. At alam ito ni Digna, Dugna, at Dugna or Dugna. Alam ito ni Dugna. Bagamat si Dugna nakikilala niya lang si Abu Bakar sa kanilang pagmimit sa kalakal, pero alam niyang napakabait ni Abu Bakar. Minsan ito si Abu Bakar, padalaan, dahil sa patuloy na pagtutorture ng mga Quraysh sa mga Muslim, bagamat mayroon siyang tagapagtanggol o visa pasaporte, kanyang angkan, mga magulang, pinili niya ang umalis na lamang doon. Umalis upang mamuhay ng mapayapa at bagong buhay. Hindi siya umalis dahil natatakot siya. Gusto niya ng mamayapa, manahimik, magkaroon ng bagong matahimik na buhay. So pinahintulutan na kasi sila ng Prophet Muhammad SAW na pumunta ng Abyssinia. Dahil sinabi niya, ang hari doon makatarungan. Hindi siya nakikitungo ng hindi makatarungan. Meaning siya ay may takot sa dakilang tagapaglikha. Pinakikitungo niya kanyang mga hinawakan ng makatarungan. Pinapayagan ko kayo pumunta roon. That's why naglakbay ang mga Muslim doon sa Abyssinia. Ganon na rin si Abu Bakar. Naglakbay na rin. Gusto niya ng manahimik, mapayapa, magkaroon ng bagong buhay. Ngunit sa paglalakbay niya ng 5 araw sa kanyang paglalakbay mula Makkah, dito sa muli ay nagkasumpong sila ni Ad-Dugna. Ad-Dugna or Ibn Abu Dugna. Ibn Ad-Dugna. Itong si Ibn Ad-Dugna, ito ay actually siya ay isang pinuno ng Karara. Pinuno siya ng Karara. Isa itong subdivision sa Banu Al-Ham Ibn Qusayma tribe. At nakita niya si Abu Bakar sa Barq al-Gimad. 5 days nandoon sa Barq al-Gimad itong si Abu Bakar. So tinanong ito ni Digna, saan ka pupunta? Abu Bakar, saan ka pupunta? Sabi niya, nakapagtatakang hindi ka nangangalakal, naglalakad ka. Saan ka pupunta? Sabi niya, napersa ako na umalis sa Makkah dahil sa aking mga tao. Napersa akong umalis doon. Parang ayaw ko na. Gusto ko ng buhay tahimik, mapayapa, bago. Sabi niya, hindi dapat nilang ginawa na paalisin kang ganyan. Sabi niya, Ibn Ad-Dugna. Napakabait mong tao, Abu Bakar. Tinutulungan mo, mahihirap. Pinakakain mo ang mga nangangailangan. Ang mga relasyon na magkakamag-anak ay tinutulungan mo na magkabati sila. Napakabuti mong tao. Same na same. Ang ano sinabi ni Khadija, dahil ang Propeta Muhammad SAW, parehas na parehas ang kanilang sinasabi ni Dugna. That's why magkaugali ang Propeta SAW at si Abu Bakar tadalan. So sabi niya, hindi. Magbalik ka. Tutulungan kita, akong bahala doon. Ako ang magiging misa mo. Babalik tayo. Binalik ni Dugna ito si Abu Bakar sa Makkah. At pinuntahan niya ang mga matataas na mga Quraysh, mga pinuno, at kinausap. Sabi niya, ano ba kayo? Bakit niyo pa aalisin ang isang Nobel na tao sa inyo? Isang marakal na katulad ninyo? Napakabutit, napakabait na tao na tumutulong sa mahihirap, makatarungan, mapagkakatiwalaan, makatotohanan. Ipinagbubuklod niya ang mga nagkakahiwalay na magkamag-anak. Nagpapakain siyang mahirap, gumugugol siya, napakarangal niya tao. Katulad ninyo, bakit niyo pinapaalis? Namumuno ito May persa rin ito O sabi niya, ano gusto mo? Panatilihin niya siya rito. Ako ang kanyang bisa. Parang ako ang bisa. Ako ang pasaporte. Meaning ako ang garantor niya. Walang gagalaw sa kanya. Okay, sabi ng mga Quraysh, alam naman natin to, pag may garantor ka, hindi ka ginagalaw. Tulad ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Si Abu Talib, pero sometimes talaga sumobra na sila. Kahit may garantor, hindi na ginagalang si Abu Talib. Sila saktan na rin ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya wala nang nalipalipin. Kahit na may mga bisa, tinasaktan. Kaya si Abu Bakar gusto niya mapayang pambuhay. Okay, sabi ng mga Quraysh, okay, bayag kami, Ibn Ad-Dugna, o Dugana, sa isang kondisyon. Huwag siyang magdadasal sa labas. Sa bahay niya lang, doon siya magdadasal. Doon siya magbigkas ng kanyang mga sinasabing Quran. Huwag dito, sa labas. Kasi tinatatakot to nagagawa niya yung gusto niya Bakit ayaw nilang pasalay sa labas? Kasi baka mag-embrace yung mga anak nila. O pag nag-embrace, anong mangyayari? Baka mapabilang sila sa paparusahan ng mga Quraysh na kung saan napupuno na ng galit sa mga Muslim kahit anak nila maparusahan. Ayaw nila mapabilang kanilang mga anak na maparusahan. Especially, ayaw nang nalubitaw ang kanilang reliyon ay reliyong kamangmangan at mali. Pride.
Lumilitaw ko ang religion na tama, pati ka naninuno, hindi matanggap ng itong tama ang uli. Ang dala-dala ng Prophet sa Islam. So, dalawang kaso. Ang kaso, ipinagmamataas nila ang kanilang mga religion na kaninuno ay tama. Pangalawa, ayaw nila mapabilang ang kanilang mga anak na maparusaan. That's why sabi nila, hindi magdadasal sa labas. At doon lang. Kaya sa bahay niya lang, doon na lang siya magdasal. So, sinabi nito na, kaya Abu Bakar pumunta siya. Sabi niya, Abu Bakar, ito ang kondisyon namin. Huwag kang magsala sa labas. Sa bahay mo na lamang. Ha? At walang mangyayaring problema o masama. Malaya ka. So, ginawa niya ni Abu Bakar, dalaan, tumupad siya. Ngunit gumawa siya ng kanyang musala sa tabi ng daan. Every time na magsala, itong si Abu Bakar, umiiyak siya. At naririnig ng tao, at nandun na nakikinig, umiiyak din ng mga tao. Bakit kaya umiiyak si Abu Bakar? Because the reason kung bakit umiiyak si Abu Bakar kapag nagsasala, iniintindi niya, sabi niya, iniintindi ko ang bawat aya ng Quran. And the switch of para maintindihan ng Quran is Lugatul Arabiya. Iniintindi ko, sabi niya. Itinatanong ko sa sugo ng Allah kapag hindi ko alam ang isang aya, gusto ko maging malinaw, pupunta ako sa kanya. Especially kapag tinatanong ako, hindi ako sumasagot kapag hindi ko alam. Pumupunta ako sa sugot, itatanong ko para malaman ko at maging malinaw sa akin ito. Inaalam ko ang bawat aya dahil iniribil ito katwiran niya para pagmuli-mulihan ang aya ng Quran. At agad niya sinasabi, kapag hindi niya alam ang sagot, sino ang magbibigay ng lupang maaapakan ko? Sino ang magbibigay ng langit na magbibigay ng sa akin ng lumbong o lambong kung sasagot ako na hindi itinagubili ng Allah? Meaning, magiging makatotohanan lang ako dahil ako'y umaapak sa may-ari na lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why hindi siya sumasagot kapag hindi niya lang. Tatakbo siya agad sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aalamin niya. Kaya naman, kapag every time na siya nagsasala, umiiyak siya. In two case. In two case, sapagkat naintindihan niya ang Quran, number one, maligaya siya. Nagabayan siya. Yaong mga ayaw nagpapabigay ng kaligayahan na intindi niya, umiiyak siya. Number two, dahil sa parusa o kasalanan na nagagawa ng tao. Kapag ang tayo nagkakasala o maparusahan, si Pierre Mapoy, natatakot siya, umiiyak siya. In two case, umiiyak ang Muslim. Number one, because masaya siya. Number two, because natatakot sila maparusahan o nagkakamali sila o sinusubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Allahu Akbar. That is the reason kung bakit umiyak si Abu Bakar. Dahil sa saya at lungkot, kasama na nang naiintindihan niya kasi ang banal na Quran. So marami ngayon, sa kanilang pamilya, ang naging statement, every time ng sala, sila na mismong pumupunta ang mga tao para makinig kay Abu Bakar at sumabay sa iyakan kay Abu Bakar dahil naintindihan nila, wika nila ito. Nakita na naman ito ng mga Quraysh. Natakot na naman na baka mag-embrace ang mga to sa Islam, makasama sa mga maparusaan, tinawag si Dugna. At pagkarating ni Dugna, sabi nila, Dugna, ang nangyari sa ating kasunduan, sabi nila, ay may nagkaroong kasiraan. Ang kasiraan ay naganap na sa loob ang kanyang pagdarasan, ngunit naman ipinarinig niya sa mga tao itong kanyang dasal. Itinayo niya sa tabing daan ang kanyang dasalan. So parang siya nagdasal sa labas. Nakita namin ang aming mga kalumuupo doon at nagsisiyak. Nangangamba kami na yumakap sila sa Islam, kaya Dugna, kung gusto mong magpatuloy na magdasal ang taong yan, at bigyan mo siya ng protection, tanggalin niya doon ang kanyang dasal. O tumigil na siyang magdasal at patuloy siyang bigyan mong protection. O kukunin mong protection sa kanya at magpatuloy siya sa gusto niya. O titigil siya, bigyan mo siyang protection. Pumunta si Dugna kay Abu Bakar, sabi niya, Abu Bakar, mamili ka. Patuloy ba kitang bibigyan ng protection, visa, pasaporte, at talikuran mo ang iyong pagdasal? O patuloy kang magdasal at babawiin ko na ang aking protection sa iyo. Anong sabi ni Abu Bakar? Binibigay ko na muli sa iyo ang iyong protection. Bawiin mo na. At ipagkakatiwala ko na lamang ang buhay ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, iniwan na siya ni Dugna, pinutol ang kanyang protection, at nagtiwala na lang si Abu Bakar sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, anong makikita natin dito? Na mga moral lesson. Napakaganda. Kapag nagre-recite tayo ng Quran, dapat na iintindihan natin para malaman natin ang saya na maramdaman itong ating revelation at lungkot dahil sa parusang magaganap na kung hindi tayo lalayo, ay paparusaan tayo. Maraming
moral lesson dito sa ginawa ni Abu Bakar. Kailangan ng Quran, unawahin mo. That's why marami sa eskwela natin ngayon ang gumaya sa mga pamamaraan ni Abu Bakar. Anong pamamaraan niya? Una-una, pag hindi niya alam, tinatanong niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit wika nila para maging maliwanag. Marami sa scholar natin ngayon na ginawa nila ang kaintulad ni Abu Bakar, inintindi nila ang Quran. Nag-aral sila ng mga Arabic grammar kahit hindi sila mga Arabo. Sinikap nila mag-aral para maintindihan ang Quran. Marami ngayon ang gumaya sa kanya sa ganyang estilo, ngunit ang masakit. Anong masakit? Marami sa ating mga Muslim ang hindi man nababasa ang Quran, hindi na nag-aral ng Arabic grammar, ayaw pang mag-aralan ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala para mabasa sana itong banal na Quran. Yan ang pinakamasakit na nangyayari sa ating panahon ngayon. So ito ang buhay ni Abu Bakar na pinaksa natin ngayon. Anong pinaksa natin sa buhay ni Abu Bakar? Sa kanyang pagpasok sa Islam. Walang konting alinlangan, mayroon na tayong idea bakit. Ang kanyang pagiging matulungin, hindi natatakot na mawalan ng kayamanan. Ang pagiging mahabagin, maawain, naiintindihan niya ang revelasyon, nagsumikap siya tumulong hanggang sa kanyang kamatayan sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi siya natatakot kahit kanino, at siya ang pinakamatapang na tao. Sabi ni Ali radhiyallahu anhu, itong si Abu Bakar ang pinakamatapang na tao kahit patpagin at payat. Malakas at mapersa at walang kinakatakutan, itong si Abu Bakar. Ang unang taong nag-proclaim ng pananampalatayang Islam in public, ang unang nasaktan sa pananampalatayang Islam, ang unang dumipensa sa pananampalatayang Islam, ang unang nagpahayag sa labas. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, private dawa siya. Pero siya sa labas siya nagdadawa, itong si Abu Bakar. Walang kinakatakutan, samantalang ng mga Muslim noon, nakatago at natatakot na ibunyag ang kanilang pananampalataya sa mga tao sa kanilang pamilya. Ngunit si Abu Bakar, walang kinatatakutan. Kita mo nung tanong niya sa kanyang ina, kumusta ang propeta o sugo ng Allah sa kanyang ina? Hindi, walang. Sabi niya, wala siyang kinatatakutan kahit kanyang mga magulang. That's why, magandang aral ito sa atin na higit natin katakutan ng Allah at yan ang katuwiran ni Abu Bakar. Wala siyang kinakatakutan maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayahing gawin ang lahat ng kanyang gustong gawin. Meaning malakas ang tawakul, tiwala ni Abu Bakar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala, mangyayari. Ngunit kapag hindi ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang mangyayari. So, put our trust to Allah subhanahu wa ta'ala at sapat na siya na ibigay natin ang tiwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, inshallah, ipagpapatuloy natin ito sa susunod. Ang pabuhay ni Abu Bakar, inshallah, wa alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah